Di ba merong nahuling droga dyan sa Davao, yung ibinalita ni Banatbay kagabi. Ayan mga bossing. 14.4 million shabu seized at Davao checkpoint. Ayan, ano ba yan? Ano ba yung shabu na yan? 14.4 million, ang laki. 14.4 million. Gaano to karami? Ayan, nakalagay po dito, the Task Force Davao and the Davao City Police Office seized some 900 grams of shabu valued at 14.4 million from an unidentified male passenger on Wednesday night. At the Lacson checkpoint in Calinan District, Davao City, the suspect fled after throwing a small box behind the bus and passengers were about to be inspected. This is, mga bossing, this is another, for me this is another smear campaign para sa Davao because alam naman natin that Davao is being targeted. Siyempre, it's almost 2025. So they have to show the people that Davao is una sa lahat, hindi peaceful, failure ang leadership ni Basti Duterte dyan, may human rights violation, may namatay na 7, may tinanggal na 35 na police, at kung ano-ano pa. Ayan So papaano ko nasabi mga bossing na itong they are trying to blow up the figures. They're trying to blow up the figures. Kaya masasabi mo talagang meron silang masamang balak sa Davao. Mukhang gusto talagang nilang sirain ng Davao, ang reputation ng Davao. Because again, napakalinis po ng Davao City, napaka-peaceful ng Davao City, at napakagaling po ng mga mayor na nagpapalit-palit dyan. Simula mo kay PRRD, kay Inday Sara, hanggang kay Basti Duterte, napaka-organized in order nitong probinsya na to ng Davao. Katulong po ng Davao City Council ang Kingdom of Jesus Christ sa pagpapanatiling maayos, peaceful at somewhat holy etong probinsyang ito. So, kita nyo naman, meron daw silang mga pinapadala dyan ng mga bata-batalyon. Nagtataka tayo, bakit mo isasailalim sa police state ang Davao, samantalang sila nga po yung isa sa mga safest na city dito sa Pilipinas, considering na napapalibutan po sila ng other Muslim provinces. So, itong istorya na to, sabi ko sa inyo, bobo na lang ang maniniwala sa istorya na, may checkpoint, ihagis natin yung shabu, ganyang karami. Tapos, tumakbo tayo palabas para hindi tayo mahuli. Una sa lahat, paano naman nila malalaman na ikaw kaagad yung may hawak ng droga na yon? Di ba? Paano nila malalaman na ikaw talaga yung may hawak ng droga na yon? Para ihagis mo yung sa likod, tapos tumakbo kayo lahat palabas. So, putragis yan. Usong-uso talaga dito sa Pilipinas yung nahuhuli yung shabu nang walang nahuhuling drug lord. Sabi ni Lance A., Davao is still the safest city in the Philippines despite na napapaligiran ng extremists and the NPA. Totoo yan, pero zero insurgents na po sila dyan sa Davao. Palakpakan natin. Diba? So, sobrang bobo nitong balita na to. Nakahuli sila ng shabu nang hindi naman nila nahuli na naman yung kung sino yung may dala ng shabu. Tragis na yan. Nakahuli sila ng shabu na pagkadami-dami doon sa Batangas, sa Alitagtag, hanggang ngayon, tangina kung sino-sinong mga hinuhuli, kinukulong-kulong nila ng mga banyaga na alam naman natin na hindi naman yan makukulong dito sa Pilipinas. May extradite din naman, mga hinayupak na yan. Wala naman talagang malaking drug lord na nahuli dyan sa Alitagtag. At napakarami pang iba.
nakaraan, doon din sa isang warehouse sa Pampanga, may nahuli din. Ang dami-dami ding shabu. Putragis na yan. Hindi rin nahuli yung may-ari nung shabu. So paano mo masasabi mga bossing na ang Davao ay inaano nila? Ang Davao ay pinalalabas nila na madumi, na magulo, na lawless. Kita mo naman to. 900 grams of shabu, 900 grams daw na shabu, valued at 14.4 million. Kasi makikita nila dyan yung 900. Tapos makikita nila dyan yung 14.4. Shit, ang laki. 14.4. Pucha yan. Nung kinumpute natin mga bossing, compute natin ha. 900 divide by 14.4. Wait lang. 900 divide by 14.4. Lumalabas, putragis yan. 60, Mali pala. 14.4 divided by 900. 14.4 divided by 900 equals... Tama ba to? Tama ba yung mathematics ko? Gulo-gulo na. 900 grams. Ay, mali pala. Tama. Putakin na basta. Oh, 14.4 divided by 900. Magkano ang magkano ang lumalabas? Kada gramo. Magkano yung kada gramo? 14.4 divided by 900. Sige, 14.4 divided by 900. Lumalabas 15,000. Lumalabas 15 hanggang 16,000 yung isang kilo ay yung isang gramo. Putragis yan. Saan ka naman makakita ng ganyan? Ang mahal-mahal naman ang shabu dyan sa Davao. 16,000? Diyos mio. Alam mo ba kung magkano isang gramo ng shabu ngayon? Sabihin na natin pinakamahal na yung 2,000. 2,000 ang isang gramo ng shabu. Pwede na yun. Mahal na yun. Kasi dati, kung hindi ako nagkakamali ang isang gramo, 1,000 lang eh. Noong panahon ng ibang mga presidente. Ngayon, paano naging 16,000 isang gramo ng shabu? 16,000 isang gramo ng shabu. Ano yan? Sinong tarantadong adik ang may 16,000 para lang makasinghot ng shabu? Ano yan, cocaine? Ray Dino, thank you very much. Mabuhay ka. Maraming salamat sa iyo ha. Ayan 8,000 per gram according to DCPO. 10,000 so 8,000. Ang mahal talaga ng drug sa shabu. Sa shabu. Ang mahal ng drug sa Davao. Sinabi yan ni Basti sa amin eh. Sa buong Pilipinas, Davao ang pinakamahal ng shabu. Bakit? Kasi nga takot, walang supply. Takot yung mga drug lord na pumasok diyan. So merong scarcity. Scarcity hindi Star City. Iba yung Star City, yung mga rides yun tuwing Pasko. Scarcity meaning merong may undersupply, may sobrang scarce o sobrang halos walang supply ng drugs dyan. Kaya sobrang mahal at 8,000. Mantakin mo itong mga tarantadong mga nag-report nito, dinoble para magmukhang malaki. Uy, ang laki niyan, 14 million. Uy, ang laki niyan, 900. Diba? Akala nila 900 kilos na naman yung kung tanga magbabasa nito, yung mga tansong abno, ang dating sa kanila nitong 900 grams, 900 kilos. Tapos, yung 14.4 million, ang laki niya, milyon ha? So, sobrang tarantado na itong report na to. Hoy, paklikte. Palikte ha? Tragis yung report mo, pang siraulo. Hindi kayo marunong mag-mathematics. Sana man lang pag naglabas ang otoridad ng ganitong figure, questionin nyo. 900 grams, 14.4 million. So ibig sabihin 16,000 isang gramo diyan. Ano na? Sino gagamit ng isang gramo 16,000?
Anak ng tinapay na yan. Eh, ganito lang kadami yun. Ganyan lang kadami yung 1 gramo na yan. Ang yaman naman ng mga taga Davao, ganun kamahal ang droga sa kanila. Dito pa lang sa report na to, alam mo na gina-jack up nila. Gina-jack up nila mga bossing yung presyo para magmukhang malaking haul ito at Davao. Oo, hindi ko nga alam. Siguro, baka etong mga droga na to, galing siguro to dun sa Galing siguro to doon sa mga nawala sa alitagtag dahil 2 tonelada yung sa alitagtag, naging 1.3 na lang eh. Sobrang mahal netong kanilang figures at alam mong katarantaduhan at alam mo na yung ganitong mga balita pinagmumukha lang na tarantado ang Davao. Pinagmumukha lang na ang Davao City ay basura. Oo, so talagang ginagamit pa nila ngayon yung media para lang magpakalat ng maduming balita patungkol sa Davao. Bakit? Sino bang mga bata nyo sa Davao? Tama. Sinong gago ang bibili ng 16,000 na shabu? Pucha yan, bumili ka ng rugby, baka yung 16,000 na yan, pati yung utak mo maging madikit. Hindi ba? So yun talagang para sa akin, itong shabu na to ay tanim shabu. Tanim shabu talaga to, mantakin mo, walang nahuling tao. Kung sino may-ari nito, putya, nahuli sa bus. Tapos, putya yan, yun daw karton itinago sa likod. Itinapon sa likod. Ang galing naman ng mga krimen. Uy, may checkpoint, patay tayo dyan. Hagis mo. Regardless if it's potent, ang drugs po ay drugs. Okay? At saka yung mga ganyan, yung mga nasa bulsa na ng mga kung sino-sino, na po yan, na extended na po. Ibig sabihin, nalagyan na yan ng mga extenders. Na yan, pambenta na yan sa kalsada. Oh, parang ang galing parang lumalabas parang mas mahal na yung shabu kesa sa cocaine Oh, diyan ba sa Davao, magkano ba ang 1 gramo ng cocaine? Oh, kaya yan, nandito pa lang, alam mo na kagad na pinopropaganda ang Davao. Kaya kayo mga taga Davao, ingat-ingat kayo Baka masyado kayong petik, sobrang petiks ninyo. Hindi nyo malalaman, tinatarantado na kayo dyan sa probinsya nyo You should show resistance kapag tinatry nila na pinaghirapan ng mga Duterte yung Davao para ayusin tapos sisirain nila ganito lang, pumapayag kayo. Huwag kayong papayag. Hello, Ma'am Kish. Ma'am Kish, how are you? I hope that you are doing fine, thank you. Oo, how are you? Were you able to sleep well today? Happy Friday sa Mindang. Hello sa Mindang. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng kulay sa madilim na buhay ng ating chat box. Thank you very much sa Mindang. You're amazing. God bless you. Ayan so yan lang mga bossing gusto nating sabihin sa mga media na ginagamit ng kung sino man para ismear ang Davao. Hindi nyo kami maloloko, mga tulonggis kayo. Oo magagaling po kami kahit papaano, nag-iisip kami, hindi katulad ng mga tanga-tanga ng mga vloggers nyo Kaya kayo naman ng mga taga Davao, kita ninyo yung ginagawa sa inyo netong mga kung sino man ang gumagalaw para yung Davao ay magmukhang madumi, mabaho, magulo, disorganized. Ayan, pupunta po ako ng Davao para ipakita sa sambayan ng Pilipino na ang Davao po ay malinis, maayos, pinaghirapan ng mga Duterte yan, ilang dekada nilang pinaganda ang probinsya na yan, and wag tayong papayag na ganito-ganituhin lang nila. Oh, you are working. Oh, it's good that you are working. How many days na lang How many days na lang you're in the Philippines na?
Oh, so yan, yes, mga propagandist po ang mga yan. Oh, para silang si Mohandas propagandist. Kaya mag-ingat kayo ha. Maging mapagmatsyag, lalo na sa mga balita ha. Yung mga ibinabalita nila, make sure na kayo dino-double check ninyo, kino-cross check ninyo, kahit papaano gamitin natin yung simple mathematics natin, and then at least malalaman natin, alam mo na judging from this post and from yung mga balita ng mga hinayupak na pumunta dyan sa Davao na yan, o sa kanilang pinalalabas na ito daw Davao ay mukhang napakadumi na. Diyos ko po.